Wonder Tales. Isang kaaya-aya at mainit na hapon sa gubat. Isang leon ang natutulog sa labas ng kanyang yungib pagkatapos magpakasawa sa isang masarap na pagkain matapos ang isang matagumpay na pangangaso. Samantala, isang malikot na daga na nakatira malapit sa yungib ng leon ay lumabas upang maghanap ng masarap na pagkain tulad ng dati. Habang naglalakad-lakad ang daga sa paligid ng yungib ng leon upang maghanap ng pagkain, lumipas ang oras. Nagtago ang araw sa likod ng mga ulap at papalubog na ang hapon. Pagkatapos ng maghapong pagkain at paglalaro, pauwi na ang daga upang magpahinga at matulog. Habang nalulunod sa sariling iniisip at dumadaan sa yungib ng leon, aksidenteng natapakan ng daga ang natutulog na leon. Ngunit sa kabutihang palad, ang leon ay kalahating gising at bumangon agad nang maramdaman ng daga sa kanya. Nagalit sa paglabag, mabilis na dinakma ng leon ang maliit na daga sa pagitan ng kanyang mga paa. Paano mo nagawang gisingin ako? Ako ang hari ng gubat. Hindi mo ba alam kung saan ka pupunta? Hindi kita palalampasin, kakainin kita. Ginalit mo ako. Ang daga ay nabigla at nanginig sa takot, hindi ito makapagsalita. Patawarin mo ako at huwag mo akong patayin. Nangangako akong tutulong sa iyo balang araw. Pakiusap, palayain mo ako ngayong pagkakataon lang na ito. Hahaha, ikaw, wala kang silbi. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Nangangako akong babayaran ko ang iyong kabutihan balang araw. Palayain mo ako. Naawa ang leon sa nanginginig na daga at pinalaya ito. Masuwerte ka lang ngayon, huwag kang babalik dito. Ngayon tumakbo ka na. Nakahinga ng maluwag at masaya ang daga na siya ay pinalaya. Agad itong tumakbo papunta sa kanyang lungga. Lumipas ang maraming araw. Isang hapon lumabas ang leon mula sa kanyang yungib upang maghanap ng pagkain. May kakaibang katahimikan noong araw na iyon sa gubat. Ang mga ngaso ay nasa paligid at lahat ng hayop ay nagtago sa takot. Habang hindi pa gaanong kalayo ang leon mula sa kanyang yungib, may naapakan siyang kakaibang bagay na nakalatag sa lupa. Ito ay bitag ng mga ngaso na nakatago sa mga palumpong. Sa isang iglap, natrap ang leon sa bitag. Natakot ang leon at malakas na umatungal sa galit at takot. Nagpumiglas siyang makalaya, ngunit walang nagawa. Narinig ng maliit na daga na nakatira malapit ang pag-ungal ng leon. Sumilip ito mula sa kanyang lungga at nagulat na makita ang leon na nasa panganib. Naawa siya sa leon. Nang hindi nagaksaya ng oras, tumakbo ang daga upang tulungan ang leon. Kinagat niya ang bitag ng mga ngaso gamit ang kanyang matatalas na ngipin at pinalaya ang leon. Labis na nagulat ang leon na ang maliit na daga ang nagligtas ng kanyang buhay. Salamat sa pagligtas sa akin. Alalahanin mo, pinalaya mo ang buhay ko noon. Ngayon, ako naman ang tumulong sa iyo. Tumango ang leon ng may pasasalamat na may luha sa kanyang mga mata. Mula noon, naging magkaibigan ang leon at ang daga. Nalaman ng lahat ng hayop sa gubat ang kanilang kwento at nagbigay ito ng aral sa kanila na ang kabutihan at tulong ay maaaring manggaling sa kahit sino, anuman ang kanilang laki o kakayahan.